Sa paanan ng isang matandang bundok na napapalibutan ng makakapal na puno at malalawak na damuhan. Naroon ang isang maliit na baryong halos nakalimutan na ng panahon. Hindi ito dinarayo ng mga mangangalakal at bihirang may dumaraang sasakyan. Karamihan sa mga naninirahan doon ay nabubuhay sa pagsasaka, pamamasada o pangangalakal ng mga lumang kagamitan. Sa pinakadulong bahagi ng baryo ay nakatayo ang isang munting kubo na yari sa kawayan at lumang yeheyero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong nito sa iba't ibang bahagi, kaya't kinakailangan pang maglagay ng mga timba at palanggana upang saluhin ang tubig. Kapag tag-init naman, tila nagiging pugon ang loob ng kanilang tahanan dahil sa init ng kalawanging bubong. Doon nakatira ang mag-asawang sina Ramon at Elena. Mahigit 20 taon na silang kasal, ngunit nananatili pa rin silang kapos sa buhay. Wala silang sariling lupa at wala ring permanenteng hanap buhay. Ang tanging pinagkukunan nila ng ikinabubuhay ay ang pangangalakal ng mga basurang maaari pang ibenta. Bawat araw ay gigising sila bago pa sumikat ang araw. Habang tahimik pa ang buong baryo, isinasabit na ni Ramon sa kanyang balikat ang malaking sako. Hawak naman ni Elena ang lumang kawit na ginagamit niya sa paghahalungkat ng mga basurahan. Magkasabay silang naglalakad ng ilang kilometro upang makarating sa bayan. Hindi madali ang kanilang ginagawa. Kailangan nilang tiisin ang mabahong amoy ng mga tambak ng basura. Maraming pagkakataong nasusugatan sila ng mga basag na bote at kalawanging bakal. Kapag tag-ulan, lumulubog sila sa putik habang naghahalungkat. Kapag tag-araw naman, ay halos mahimatay sila sa matinding init. Ngunit hindi kailanman nagreklamo ang mag-asawa. Hanggat may lakas tayo, may pag-asa pa, madalas sabihin ni Ramon. Ngingiti lamang si Elena kahit pagod na siya. Tama ka, hindi man tayo yumaman. Ang mahalaga ay marangal ang ating hanapbuhay. Sa pagtatapos ng bawat araw, ibinebenta nila ang kanilang nakolektang plastik, karton, bakal at bote sa junk shop. Minsan ay umaabot lamang sa 300 piso ang kanilang kinikita, kung minsan na may wala pang 200. Matapos bumili ng bigas at kaunting gulay, halos wala nang natitira. Hindi rin sila biniyayaan ng anak. Maraming gabi, natahimik lamang silang magkatabing nakaupo sa kanilang maliit na beranda habang pinagmamasdan ang mga bituin. Kung nagkaroon sana tayo ng anak, baka may kasama tayo sa pagtanda, minsang bulong ni Elena. Mahinang ngumiti si Ramon. Siguro ay may ibang plano ang Diyos para sa atin. Tumango si Elena. Hindi man sila pinagpala ng kayamanan o anak. Pinagpala naman sila ng pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Kilala sila sa baryo bilang mabubuting tao. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong, sila ang unang dumarating. Kapag may batang walang makain, naghahati sila sa kaunting ulam na mayroon sila. Kahit kapos sa buhay, hindi sila naging sakim. Subalit, hindi lahat ng tao
ay mabuti ang pagtingin sa kanila. May ilang kapitbahay na minamaliit sila. Basurero lang naman sila. Wala nang pag-asang umasenso ang dalawang iyan. Habang buhay na silang mahirap, naririnig iyon ni Ramon, ngunit hindi siya sumasagot. Mas pinipili niyang manahimik kaysa makipagtalo. Naniniwala siyang darating ang araw na magbabago rin ang kanilang kapalaran. Isang hapon, matapos nilang magbenta ng mga nakolektang basura, napansin ni Ramon na kakaunti lamang ang kanilang kinita. Hindi iyon sasapat para sa kanilang pagkain sa susunod na 2 araw. Tahimik silang naglakad pauwi. Habang binabaybay nila ang lumang daan sa gilid ng kagubatan, biglang napansin ni Elena ang isang makitid na landas na hindi pa nila kailanman dinaanan. Ramon, tingnan mo! Lumang daan yata iyan! Parang mas maikli pa uwi. Nag-isip sandali si Ramon. Wala namang masama kung subukan natin. Unti-unti silang pumasok sa masukal na landas. Habang lumalalim sila sa kagubatan, napansin nilang tila kakaiba ang katahimikan sa paligid. Mas malamig ang simoy ng hangin. Mas luntian ang mga puno. May mga halamang hindi pa nila kailanman nakita. Maya-maya pa'y bumungad sa kanila ang isang napakalaking punong balete. Napakalawak ng katawan nito. Halos hindi na magkapit ang 10 tao kung yayakapin ito. Nakalawit ang makakapal nitong ugat na tila mga mahabang lubid. Sa paanan ng puno ay may maliit na bunton ng malilinis na bato na tila sinadyang ayusin. Huminto si Elena. Hindi yata ordinaryong puno ito. Tumango si Ramon. Pakiramdam ko rin, bago pa sila makaalis, may napansin silang kakaibang bagay. Sa pagitan ng mga ugat ng balete ay tila may bahagyang pagkinang. Hindi ito ginto, hindi rin alahas. Parang mapulang liwanag na unti-unting lumalakas habang papalubog ang araw. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi nila alam na ang simpleng pagdaan nila sa lumang landas na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay at ng lihim na matagal nang binabantayan ng isang mahiwagang nilalang sa gitna ng kagubatan. Hindi maalis ni Ramon at Elena ang kanilang tingin sa mapulang liwanag na nagmumula sa pagitan ng mga ugat ng napakalaking punong balete. Habang papalubog ang araw, lalo itong luminaw na para bang may isang bagay na humihinga sa kailaliman ng lupa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Uuwi na ba tayo? Mahina ngunit kinakabahang tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Ramon. Oo, hindi natin alam kung ano ang naroon. Mas mabuting huwag tayong manghimasok. Dahan-dahan silang tumalikod. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, may isang mahinang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Huwag kayong matakot. Napahinto ang dalawa. Walang ibang tao sa kagubatan. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw at ang mga dahon ay nananatiling tahimik. Muli nilang narinig ang tinig. Marami na ang dumaan dito. Karamihan ay sakim. Kayo lamang ang unang tumalikod ng walang hinihinging kapalit. Napalingon si Ramon sa punong balete. Unti-unting lumabas mula sa pagitan ng makakapal na ugat ang isang maliit na nilalang. Hindi ito mas mataas sa isang batang 7 taong gulang. Ang balat nito ay mapula na tila kumikinang sa liwanag ng dapit hapon. Mahaba ang puting balbas nito
at suot niya ang isang pulang kasuotang tila hinabi mula sa pinakamaninipis na hibla ng seda. Sa ulo nito ay may matulis na pulang sombrero na may ginintuang burda sa gilid. Hindi nakakatakot ang kanyang mukha. Sa halip ay may kakaibang katahimikan at karunungan ang kanyang mga mata. Napaluhod si Elena sa takot. "Diyos ko!" Hinawakan siya ni Ramon sa balikat. "Huwag kang matakot!" Ngumiti ang maliit na nilalang. "Ako ang tagapagbantay ng punong ito." Nanatiling tahimik ang mag-asawa. Maraming kwento na silang narinig noon tungkol sa mga duwende. May mababait at mayroon ding mapanlinlang. Kaya't hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. "Ako ay isang duwending pula," mahinahong sabi nito. "Mahigit 400 taon ko nang binabantayan ang kagubatang ito." Hindi sumagot si Ramon. Tinitigan lamang niya ang nilalang. Napansin iyon ng duwende at bahagyang ngumiti. "Hindi mo ako pinaniniwalaan." "Hindi po sa ganoon," sagot ni Ramon. "Hindi lamang namin inaasahang makakakita kami ng isang tulad ninyo." Tumango ang duwende. "Natural lamang iyan." Lumapit ito ng ilang hakbang. Napansin ng mag-asawa na bawat hakbang nito ay tila may munting pulang liwanag na sumisibol sa damuhan, ngunit agad ding nawawala. "Ano ang ipinunta ninyo rito?" "Sadyang napadaan lamang po kami," sagot ni Elena. "Akala namin ay mas maikling daan pa uwi." "Totoo ba?" "Opo." "Hindi ba kayo naghahanap ng kayamanan?" Umiling si Ramon. "Wala po." "Hindi ba kayo naghahanap ng ginto?" "Hindi rin po." "Hindi ba ninyo nais yumaman?" Napabuntong hininga si Ramon bago sumagot. "Sino po ba ang ayaw magkaroon ng maayos na buhay? Ngunit hindi kami naniniwalang dapat makuha yon sa maling paraan." Tahimik na pinagmasdan sila ng duwende. Makalipas ang ilang sandali ay ngumiti ito. "Iyan ang sagot na matagal ko nang hinihintay." Hindi naunawaan ng mag-asawa ang ibig nitong sabihin. Marahan nitong itinaas ang maliit nitong tungkod. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga ugat ng balete ay tila kusang gumalaw. Unti-unting bumukas ang isang makitid na lagusan sa ilalim ng puno. Napaatras ang mag-asawa. Mula sa loob ay lumabas ang malambot na ginintuang liwanag. "Halikayo." Hindi agad kumilos sina Ramon at Elena. "Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasaktan." Nagkatinginan silang mag-asawa bago dahan-dahang sumunod. Sa bawat hakbang nila pababa sa lagusan ay lalo nilang nararamdaman ang kakaibang lamig ng paligid. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip ay nagbibigay ito ng kapayapaan. Pagdating nila sa ilalim ay napahinto silang dalawa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang buong kuweba ay kumikislap sa liwanag ng mga kristal na nakadikit sa mga dingding. Sa gitna nito ay may maliit na lawa na malinaw na parang salamin. Sa paligid naman ay may mga lumang baul na yari sa matitibay na kahoy. Ngunit nanatiling nakasara ang mga iyon. Hindi man lamang lumapit ang mag-asawa. Napansin iyon ng duwende. "Hindi ba kayo nagtataka kung ano ang laman ng mga baul?" "Nagtataka po," sagot ni Elena.
Bakit hindi ninyo binubuksan? Ngumiti si Ramon. Hindi naman po amin ang mga iyon. Lalong lumawak ang ngiti ng duwende. Maraming taong nakarating dito noon. Karamihan ay agad na binuksan ang mga baul. May ilan pang nagtangkang nakawin ang lahat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Tahimik lamang ang mag-asawa. Alam ba ninyo kung bakit? Umiling sila. Dahil ang kayamanan ay hindi ibinibigay sa taong sakim. Lumapit ang duwende sa isa sa mga baul. Ipinatong niya ang kanyang kamay rito. Unti-unting bumukas ang takip. Nang masilayan ng mag-asawa ang laman nito, ay hindi sila nakapagsalita. Punong-puno iyon ng mga gintong barya na kumikislap sa liwanag ng kuweba. Hindi lamang isang baul. Nang ituro ng duwende, ang iba pa ay napansin nilang ganoon din ang laman ng bawat isa. Napakaraming ginto, sapat upang mabuhay, nang marangya ang maraming salinlahi. Ngunit sa halip na matuwa, yumuko si Ramon. Hindi po namin kailangan ang hindi namin pinaghirapan. Nagulat ang duwende. Maging si Elena ay tumango. Kung pahihintulutan ninyo, mas gusto naming umuwi. Baka hinihintay na kami ng aming mga kapitbahay. Ilang sandaling natahimik ang buong kuweba. Pagkatapos ay marahang tumawa ang duwende. Ngayon lamang ako nakatagpo ng 2 taong kayang talikuran ang napakaraming kayamanan. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Marahil ay hindi nagkamali ang kagubatan sa pagpili sa inyo. Hindi pa alam ni Ramon at Elena na ang gabing iyon ang magsisilbing simula ng isang pambihirang pagsubok. Isang pagsubok na magpapasya kung karapat-dapat nga ba silang maging tagapag-ingat ng isang kayamanang matagal nang inililihim ng mahiwagang duwendeng pula. Hindi agad nakapagsalita sina Ramon at Elena matapos nilang makita ang napakaraming baul na puno ng gintong barya. Ang liwanag na nagmumula sa mga ito ay sumasalamin sa mga dingding ng kuweba na parabang ang buong silid ay nababalot ng gintong ningning. Gayunman, sa halip na lumapit, nanatili silang magkatabi at magkahawak ng kamay. Tahimik silang nakayuko. Pinagmasdan sila ng duwendeng pula. Sa loob ng maraming siglo, hindi mabilang ang mga taong nagtangkang pasukin ang lihim na kuweba. Ang iba ay nagsakripisyo pa ng kapwa alang-alang sa kayamanan. May mga nagsinungaling, nanloko, at nagbanta upang makuha ang ginto. Ngunit ang mag-asawang nasa kanyang harapan ay tila naiiba. Wala ba kayong nais hingin? Tanong ng duwende. Bahagyang ngumiti si Ramon. Kung maaari po, sapat na ang magkaroon kami ng lakas upang maipagpatuloy ang aming marangal na hanap buhay. Napatingin ang duwende kay Elena. Ikaw naman? Ang hiling ko lamang po ay manatiling malusog ang aking asawa. Kung magkasama kami, kakayanin naming harapin ang anumang pagsubok. Ilang sandaling walang nagsalita. Maya-maya ay marahang isinara ng duwende ang baul ng mga ginto. Maraming taon na akong naghihintay sa mga salitang iyan. Lumapit siya sa gitna ng kuweba at itinuro ang isang maliit na batong bilog na nakapatong sa mababang pedestal. Kayo ang unang taong hindi nagpasilaw sa kayamanan. Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Hindi po namin alam kung karapat-dapat kami sa anumang gantimpala.
Ang kabutihan ay hindi humihingi ng gantimpala, sagot ng duwende. Ngunit ang tunay na kabutihan ay laging may bunga. Inilapat niya ang kanyang palad sa batong bilog. Unti-unti, itong nagliwanag hanggang sa lumutang sa himpapawid ang isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Kasing laki lamang ito ng 2 kamay. Inabot iyon ng duwende kay Ramon. Dalhin ninyo ito. Nag-alangan si Ramon. Ano po ito? Isang sisidlang may biyaya. Hindi pa rin ito tinanggap ni Ramon. Patawarin ninyo ako, ngunit baka hindi namin ito kayang pangalagaan. Ngumiti ang duwende. Hindi ito karaniwang sisidlan. Kapag ang perang inilagay rito ay galing sa marangal na hanapbuhay, hindi ito mauubos hanggat ginagamit ninyo para sa mabuting layunin. Napakunot ang noo ni Elena. Ibig sabihin po ba? Hindi nito kayang lumikha ng salapi mula sa kasakiman. Kung magnanakaw kayo, magiging walang silbi ito. Kung manlalamang kayo, mawawala ang kapangyarihan nito. Kung gagamitin ninyo ang yaman upang apiin ang iba, magiging ordinaryong palayok lamang ito. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Nauunawaan ba ninyo ang ibig kong sabihin? Opo. Kung gayon, tanggapin ninyo. Magalang na yumuko si Ramon bago tinanggap ang maliit na sisidlan. Hindi ito mabigat. Sa katunayan, tila wala itong laman. May isa pa akong paalala. Ano po iyon? Huwag ninyong ipagsasabi ang tungkol sa akin. Bakit po? Dahil kapag nalaman ng mga tao sa Kim ang lihim ng kagubatang ito, sisirain nila ang katahimikan ng lugar. Tumango ang mag-asawa. Ipinapangako namin. Tumayo ang duwende at bahagyang itinaas ang kanyang tungkod. Panahon na upang umuwi kayo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliwanag ang buong kuweba. Nang muling idilat ni Ramon at Elena ang kanilang mga mata, nasa paanan na sila ng punong balete. Ang araw ay halos tuluyang lumubog. Kung hindi nila hawak ang maliit na sisidlan, iisipin nilang isa lamang panaginip ang lahat. Tahimik silang naglakad pauwi. Hindi sila halos nag-uusap. Pareho silang nag-iisip kung totoo ba ang nangyari. Pagdating sa kanilang kubo, ay agad silang naghapunan ng kaunting kanin at nilagang gulay. Pagkatapos kumain, ay inilabas ni Ramon ang perang kinita nila sa junk shop. 280 piso lamang iyon. Subukan kaya natin? Tanong ni Elena. Nag-atubili si Ramon. Baka hindi naman totoo. Doon natin malalaman. Dahan-dahan niyang inilagay ang 280 piso sa loob ng sisidlan. Tahimik silang naghintay. Walang nangyari. Napangiti si Ramon. Marahil ay... Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang mapansin nilang may banayad na liwanag na lumabas mula sa loob ng sisidlan. Nang silipin nila ito, naroon pa rin ang perang inilagay nila. Kinuha ni Ramon ang salapi at ipinambili kinabukasan ng bigas, sardinas at ilang gulay. Pag-uwi niya, ay binuksan niyang muli ang sisidlan. Laking gulat niya nang makita ang eksaktong halagang ginastos niya ay naroon muli sa loob. Napatingin siya kay Elena. Totoo, napaluha si Elena. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit nagkasundo silang huwag abusuhin ang biyayang kanilang natanggap. Hindi sila bibili ng mamahaling alahas. Hindi sila magpapagawa ng malaking bahay. Hindi sila
magyayabang. Ang gagawin lamang nila ay unti-unting pagandahin ang kanilang buhay habang patuloy na nagtatrabaho bilang mga basurero. Hindi nila alam na may isang tao sa baryo ang nakapansin sa bigla nilang paggaan ng pamumuhay. At ang taong iyon ay kilala sa pagiging sakim, mapagmasid, at handang gawin ang lahat upang yumaman. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kakaibang pagtatagpo ni Ramon at Elena sa duwendeng pula. Hindi nagbago ang kanilang pamumuhay sa paningin ng mga tao. Tulad ng dati, madaling araw pa lamang ay umaalis na sila, dala ang kanilang mga sako at mga kagamitan sa pangangalakal ng basura. Pagkatapos ng maghapong paghahalongkat sa mga tambakan at lansangan, tahimik silang umuuwi sa kanilang munting kubo. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan ay unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Hindi na sila nangangamba kung saan kukuha ng pambili ng bigas sa susunod na araw. Nakakabili na rin sila ng masustansyang pagkain at unti-unti nilang naipaayos ang tumutulong bubong ng kanilang kubo. Pinalitan nila ang ilang kalawanging yero at inayos ang sirang dingding na kawayan. Gayunman, nanatili silang mapagpakumbaba. Hindi sila bumili ng mamahaling kasangkapan. Hindi sila nagsuot ng mamahaling damit. Hindi rin sila tumigil sa kanilang trabaho bilang mga basurero. Kung saan tayo dinala ng sipag, doon din tayo mananatili, madalas sabihin ni Ramon. Tumatango lamang si Elena. Ang biyaya ay hindi dahilan upang maging tamad. Dahil sa kanilang kababaang loob, hindi agad napansin ng karamihan ang pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit may isang taong likas na mapanuri, si Rogelio. Isa siyang negosyanteng bumibili ng mga lumang bakal at plastik sa baryo. Kilala siya sa pagiging tuso sa pakikipagnegosyo. Madalas niyang baratin ang presyo ng mga basurang dinadala ng mahihirap upang lalo siyang kumita. Marami ang natatakot sa kanya. Hindi dahil siya ay mayaman, kundi dahil mahilig siyang maghiganti sa mga taong sumasalungat sa kanyang kagustuhan. Isang umaga, napansin niyang tila mas maganda na ang bubong ng kubo ni Ramon. Hindi ba't halos wala silang kinikita? Bulong niya sa sarili. Ilang araw pa ang lumipas at nakita niyang nakabili na rin ang mag-asawa ng bagong kariton para sa kanilang pangangalakal. Lalo siyang nagtaka. Hindi sapat ang kinikita nila para rito. Mula noon ay lihim na niyang minamanmanan ang mag-asawa. Napansin niyang hindi sila nag-aaksaya ng pera. Hindi rin sila nagsusugal. Wala rin silang kamag-anak na nagpapadala ng salapi. Kung gayon, saan ang gagaling ang kanilang dagdag na kabuhayan? Isang hapon, matapos magbenta ng kanilang mga nakolektang basura, sinadya ni Rogelio ang mag-asawa. "Ramon!" Nakangiting bati niya. Magalang na tumango si Ramon. "Magandang hapon po. Nakikita kong gumaganda ang inyong buhay." "Unti-unti lamang po. May bago ba kayong pinagkakakitaan?" Ngumiti si Ramon. "Wala po. Patuloy pa rin kaming nangangalakal ng basura."
Hindi nasiyahan si Rogelio sa sagot. Hindi niya nakita ang anumang pag-aalinlangan sa mukha ni Ramon. Ngunit sa kanyang isipan, tiyak na may itinatago ang mag-asawa. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sina Ramon at Elena, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa likod ng mga punong kawayan. Si Rogelio. Nakita niyang inilabas ni Ramon ang maliit na sisidlang bigay ng duwending pula. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niyang may inilagay itong pera sa loob. Makalipas ang ilang sandali, ay itinago muli ng mag-asawa ang sisidlan sa isang lumang kahong-kahoy. Naningkit ang mga mata ni Rogelio. Iyan ang lihim ninyo. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang kapangyarihan ng maliit na sisidlan. Kinabukasan ay sinundan niya ang mag-asawa. Inakala niyang pupunta ang mga ito sa bayan. Ngunit sa halip ay dumaan ang dalawa sa makitid na landas, papasok sa kagubatan. Maingat na sumunod si Rogelio habang nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi niya alam na bawat hakbang niya ay napapansin ng mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Nang marating ni Ramon at Elena ang matandang punong balete, huminto sila at magalang na yumuko. Tahimik lamang silang nagpasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Hindi nila hiningi ang anumang kayamanan. Hindi rin nila tinawag ang duwending pula. Pagkatapos ng ilang sandali, ay tumalikod na sila upang umuwi. Subalit nanatiling nakatago si Rogelio. Nang makaalis ang mag-asawa, ay mabilis siyang lumapit sa punong balete. "Magpakita ka!" sigaw niya. Walang sumagot. Sinipa niya ang mga ugat ng puno. "Alam kong may itinatago ka!" Tahimik pa rin ang paligid. Dahil sa galit, kumuha siya ng malaking bato at ibinato ito sa katawan ng matandang balete. Kasabay ng malakas na pagtama ng bato, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Nagdilim ang kalangitan kahit katanghali ang tapat. Napaatras si Rogelio. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay unti-unting lumitaw ang mapulang liwanag. Ngunit hindi ito katulad ng banayad na liwanag na nakita ni Ramon at Elena. Ang liwanag na iyon ay nagbabala ng isang kapangyarihang hindi dapat hamunin. Hindi alam ni Rogelio na ang kanyang kasakiman ay nakatawag ng pansin sa tunay na tagapagbantay ng kagubatan. At ang bawat kilos niya mula sa araw na iyon ay magkakaroon ng mabigat na kapalit. Hindi gumalaw si Rogelio habang nakatitig sa mapulang liwanag na unti-unting lumalakas sa paanan ng matandang punong balete. Ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa buong kagubatan. At ang mga dahon ay bahagyang sumasayaw na, para bang may isang hindi nakikitang kapangyarihan ang dumaraan. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa pagitan ng mga ugat ng puno. Siya ang duwending pula. Matatag ang kanyang tindig at tahimik ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakababasa ng nilalaman ng puso ng bawat taong kanyang kaharap. Napaatras si Rogelio. "Ikaw ba ang nagtatago ng kayamanan dito?" Hindi sumagot ang duwende. Sa halip ay pinagmasdan lamang niya ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. "Bakit mo ako hinahanap?" Hindi na nagpaligoy-ligoy si Rogelio. "Narinig ko na marami kang kayamanan.
Gusto kong maging mayaman. Tahimik ang duwende. Lahat ng tao ay naghahangad ng mas magandang buhay. Dugtong ni Rogelio. Kung kaya mong magbigay ng ginto, bakit hindi mo ibigay sa akin? Tunay ba na iyon lamang ang dahilan? Oo. Wala ka bang ibang nais? Wala. Kung bibigyan kita ng maraming ginto, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Rogelio. Bibili ako ng malalaking lupain. Ano pa? Magtatayo ako ng negosyo. Ano pa? Magpapagawa ako ng pinakamalaking bahay sa buong bayan. Patuloy lamang na nakinig ang duwende. At kapag wala nang hihigit sa akin sa yaman, wala nang mangmamaliit sa akin. Tahimik na yumuko ang duwende. Kung gayon, hindi ka pa handang tumanggap ng biyaya. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Bakit? Sapagkat ang puso mong puno ng kasakiman ay hindi kailanman mapupuno ng kayamanan. Nagalit si Rogelio. Hindi mo ako maaaring husgahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng duwende. Hindi kita hinuhusgahan. Ipinapakita ko lamang sa iyo ang nasa iyong puso. Dahil sa galit, sumigaw si Rogelio. Kung ayaw mong ibigay ang ginto, kukunin ko ito. Bigla siyang sumugod papalapit sa punong balete. Ngunit bago pa siya makarating sa mga ugat nito, ay tila may hindi nakikitang pader na humarang sa kanya. Bumagsak siya sa damuhan. Muli siyang tumayo at sinubukang lumapit. Ngunit sa bawat hakbang ay lalo siyang nahihirapang kumilos. Para bang ang kanyang sariling kasakiman ang nagpapabigat sa kanyang katawan. Napaluhod siya. Hindi maaari. Tahimik na lumapit ang duwende. Ang kayamanang binabantayan ko ay hindi para sa mga taong inuuna ang sarili. Humingi ng pagkakataon si Rogelio. Ano ang dapat kong gawin? Tinitigan siya ng duwende. Kung tunay mong nais magbago, patunayan mo. Paano? Sa loob ng 30 araw, gumawa ka ng mabuti nang walang hinihinging kapalit. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang mandaya. Huwag mong pagsamantalahan ng mahihirap. Kapag nagawa mo iyon, saka tayo muling magkikita. Hindi sumagot si Rogelio. Alam niyang mahirap gawin ang mga sinabi ng duwende. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang pagnanais na makuha ang kayamanan. Sige, sagot niya. Tatanggapin ko ang pagsubok. Tumango ang duwende. Alalahanin mo, hindi ako ang niloloko mo kung magsisinungaling ka, kundi ang sarili mo. Pagkasabi nito ay unti-unting nawala ang mapulang liwanag. Muling naging tahimik ang kagubatan. Samantala, walang kaalam-alam sina Ramon at Elena sa nangyari. Kinabukasan ay gaya ng nakagawian. Maaga silang nagtungo sa bayan upang mangolekta ng mga maaaring ipagbili sa junk shop. Habang naglalakad ay may nakita silang isang matandang babae na nahihirapang buhatin ang 2 mabibigat na supot ng gulay. Hindi sila nagdalawang isip. Iniwan muna nila ang kanilang kariton at tinulungan ang matanda hanggang sa kanyang bahay. Maraming ulit silang pinasalamatan nito, ngunit tumanggi silang tumanggap ng anumang bayad. Sapat na po ang inyong pasasalamat, nakangiting sabi ni Elena. Sa di kalayuan, lihim silang pinagmamasdan ni Rogelio. Hindi niya maunawaan kung bakit patuloy na gumagawa ng kabutihan ang mag-asawa kahit wala silang hinihintay na kapalit. Unti-unti niyang naalala ang sinabi ng duwendeng pula. Ang tunay na biyaya ay napupunta sa mga pusong marunong magbahagi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang magtanong sa sarili
kung ang tunay bang kayamanan ay ginto lamang o may mas mahalaga pang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Lumipas ang ilang araw mula nang bigyan ng duwending pula si Rogelio ng 30 araw na pagsubok. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sinikap niyang baguhin ang kanyang sarili. Hindi na niya binabarat ang mga basurerong nagbebenta sa kanyang junk shop. Sa halip, ibinibigay niya ang tamang halaga ng kanilang mga nakolektang bakal, plastik at bote. Nagulat ang mga tao sa kanyang naging pag-uugali. Parang ibang tao na si Rogelio, usap-usapan ng mga mamimili. Ngunit sa kabila ng kanyang mabubuting ginagawa, hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang pagnanais na makuha ang kayamanan ng duwending pula. Samantala, sina Ramon at Elena ay patuloy sa kanilang simpleng pamumuhay. Hindi nila ginagamit ang mahiwagang sisidlan upang yumaman ng mabilis. Ang perang ibinabalik nito ay ginagamit lamang nila sa pagkain, gamot at sa pagtulong sa mga higit na nangangailangan. Isang umaga, habang naglilinis sila ng mga plastik sa tabi ng ilog, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. Kuya Ramon, mahina nitong sabi, may sakit po ang lolo ko. Wala po kaming pambili ng gamot. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi sila nagdalawang isip. Inabot ni Elena ang kaunting perang mayroon sila at sinabi, dalhin mo agad ang lolo mo sa klinika. Napaluha ang bata sa pasasalamat. Nang gabing iyon, muling nagtungo ang mag-asawa sa matandang punong balete upang magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap. Pagdating nila roon ay agad na lumitaw ang duwending pula. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Hindi pa rin kayo nagbabago. Magalang na yumuko sina Ramon at Elena. Kayo po ang dahilan kung bakit gumaan ang aming buhay. Umiling ang duwende. Hindi ako. Ang inyong kabutihan ang nagdala sa inyo rito. Tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay itinaas ng duwende ang kanyang tungkod. Unti-unting bumukas ang mga ugat ng punong balete. Muli nilang nasilayan ang lihim na kuweba. Ngunit sa pagkakataong ito ay may isang malaking baul na nakalagay sa gitna ng silid. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng nakita nila noon. Ang kahoy nito ay kulay maitim at ang mga gilid ay nababalutan ng purong ginto. Lumapit kayo! Dahan-dahang sumunod ang mag-asawa. Huminto sila sa harap ng baul. Ito ang pinakamatandang kayamanang aking binabantayan. Hindi pa rin nagsasalita sina Ramon at Elena. Nais kong buksan ninyo ito. Napatingin si Ramon sa duwende. Hindi po ba kami nagkakamali? Hindi. Dahil panahon na, marahang inilagay ni Ramon ang kanyang kamay sa takip ng baul. Nang ito'y kanyang itulak, unti-unting bumukas ang mabigat na takip. Nanlaki ang kanilang mga mata. Sa loob nito ay nakasalansa ng napakaraming gintong barya, mga gintong alahas at mahahalagang hiyas na kumikislap sa buong kuweba. Hindi masukat ang dami nito. Sapat upang gawing pinakamayaman ang sinumang magmamay-ari nito. Tahimik lamang ang mag-asawa. Sa halip na tuwa, pag-aalala ang makikita sa kanilang mga mukha. Napansin iyon ng duwende. Bakit hindi kayo nagsasalita? Mahinang sumagot si Elena. Napakalaki po ng kayamanang ito. Tumango si Ramon.
At hindi namin alam kung paano namin ito iingatan. Napangiti ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ang napili. Hindi nila agad naunawaan ang kanyang sinabi. Ang taong natatakot sa malaking kayamanan ay mas karapat-dapat kaysa sa taong handang gawin ang lahat upang makuha ito. Mula sa baul ay kumuha ang duwende ng isang maliit na supot na yari sa pulang tela. Ibinigay niya ito kay Ramon. Narito ang inyong unang gantimpala. Binuksan ito ni Ramon. Sa loob ay may 50 gintong barya. Hindi marami kung ihahambing sa laman ng baul, ngunit sapat upang mabago ang kanilang buhay. Dalhin ninyo ito. Nag-atubili si Ramon. Napakalaki po nito para sa amin. Hindi. Ang mga baryang ito ay hindi para sa inyong luho, kundi upang makatulong sa mas marami pang tao. Nagkatinginan ang mag-asawa. Unti-unti nilang naunawaan ang tunay na layunin ng duwendeng pula. Ang kayamanan ay hindi ibinibigay upang ipagyabang, kundi upang maging kasangkapan sa kabutihan. Habang lumalabas sila sa kuweba, may isang pares ng matang lihim na nakamasid mula sa likod ng makakapal na puno. Si Rogelio. Hindi niya narinig ang usapan, ngunit malinaw niyang nakita ang maliit na supot na puno ng gintong barya na dala ni Ramon at Elena. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang kasakiman sa kanyang puso. At gumawa siya ng isang mapanganib na plano upang ang kayamanang iyon ay mapasa kanya. Magdamag na hindi nakatulog si Rogelio. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang maliit na supot na puno ng gintong barya na nakita niyang dala ni Ramon at Elena mula sa kagubatan. Bagaman, sinikap niyang baguhin ang kanyang ugali sa mga nakalipas na araw, hindi pa rin niya tuluyang nalabanan ang tukso ng kayamanan. Kung mayroon silang maliit na supot ng ginto, bulong niya sa sarili. Tiyak na mas marami pang nakatago sa ilalim ng punong balete. Habang lalo niyang iniisip ang kayamanan, lalo ring lumalalim ang kanyang kasakiman. Kinabukasan ay nagkunwari siyang dumaan sa kubo ni Ramon at Elena. Magandang umaga, masigla niyang bati. Ngumiti ang mag-asawa. Magandang umaga rin. May dala siyang kaunting tinapay at ilang pirasong prutas. Kaunting pasasalamat lamang sa matagal na nating pagkakakilala. Hindi sanay ang mag-asawa sa ganoong asal ni Rogelio. Ngunit tinanggap nila ang mga dala nito bilang paggalang. Naupo silang tatlo sa harap ng kubo. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay at trabaho. Maya-maya ay nagtanong si Rogelio. Ramon, napapansin kong tila gumaan ang inyong buhay nitong mga nakaraang buwan. Mahinahon ang naging sagot ni Ramon. Pinagpapala lamang po kami ng Diyos. May bago ba kayong pinagkakakitaan? Wala. Patuloy pa rin kaming namumulot ng basura. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa kanyang isipan ay lalo lamang siyang nakumbinsi na may lihim na itinatago ang mag-asawa. Pag alis niya sa kubo ay agad niyang inihanda ang kanyang plano. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng kakaramihan sa baryo, tahimik siyang nagtungo sa kagubatan. Bit-bit niya ang isang pala, isang lampara, at isang malaking sako. Naniniwala siyang kapag nahukay niya ang kayamanan, magiging pinakamayamang tao siya sa buong lalawigan. Pagdating niya sa punong balete, ay agad siyang nagsimulang maghukay sa paligid nito. 1, 2,
Tatlo, lumalim ng lumalim ang hukay. Ngunit wala siyang natagpuang kahit isang pirasong ginto. Sa halip ay isang makapal na ugat ng balete ang kanyang tinamaan. Nang tamaan iyon ng kanyang pala, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting namatay ang apoy ng kanyang lampara. Nagmistulang madilim ang buong kagubatan. Napahinto si Rogelio. Mula sa harapan niya ay muling lumitaw ang duwending pula. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito nakangiti. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Binalaan na kita, napalunok si Rogelio. Ako'y, hindi mo tinupad ang iyong pangako. Nagbago na po ako. Nagbago ang iyong kilos, ngunit hindi ang iyong puso. Napayuko si Rogelio. Hindi siya makasagot. Lumapit ang duwende at itinuro ang malaking hukay. Ang taong inuuna ang kasakiman ay hindi kailanman makasusumpong ng tunay na kayamanan. Napaluha si Rogelio. Patawad. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Matagal siyang tinitigan ng duwende. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. May isa ka pang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Bukas, sa pagsikat ng araw, pumunta ka sa baryo. May isang taong higit na nangangailangan kaysa sa iyo. Tulungan mo siya ng buong puso. Huwag mong isipin ang ginto. Huwag mong isipin ang gantimpala. Isipin mo lamang ang kabutihan. Pagkasabi nito ay naglaho ang duwending pula. Kasabay nitong nawala ang hukay na ginawa ni Rogelio. Muling naging maayos ang paligid ng punong balete na para bang walang nangyari. Kinabukasan, maagang nagtungo si Rogelio sa baryo. Habang naglalakad siya sa palengke, napansin niyang nagkakagulo ang mga tao. Isang maliit na bahay ang nasunugan madaling araw. Wala nang natirang kagamitan ang mag-anak na nakatira roon. Tahimik na pinagmamasdan ni Rogelio ang mga umiiyak na biktima. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita niyang dumarating sina Ramon at Elena. Bitbit nila ang ilang sako ng bigas, mga kumot at mga pagkain. Hindi sila nag-atubiling ibigay ang mga ito sa pamilyang nawalan ng tahanan. Walang naghudyat sa kanila. Wala ring nangakong magbibigay ng gantimpala. Ginawa nila iyon dahil alam nilang iyon ang tama. Tahimik na napatungo si Rogelio. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya ang aral na matagal nang itinuturo ng duwending pula. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang pusong marunong magmalasakit sa kapwa. At mula sa di kalayuan, tahimik na nakamasid ang duwending pula. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, sapagkat nakita niyang nagsisimula ng magbago ang pusong minsang binihag ng kasakiman. Lumipas ang mga araw matapos ang sunog na tumupok sa tahanan ng isang pamilya sa baryo. Sa tulong ni Ramon at Elena, pati na rin ng ilang mabubuting kapitbahay, unti-unting nakabangon ang mag-anak. Nagkaisa ang buong pamayanan upang magtayo ng bagong bahay mula sa kawayan, kahoy at yero. Hindi nawala sa isip ni Rogelio ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Noon lamang niya nakita kung paano nagiging magaan ang pagtulong kapag ginagawa ito ng walang hinihintay na kapalit. Unti-unti niyang binago ang paraan ng pamumuhay. Kapag may matandang nagdadala ng mabibigat na sako sa palengke, siya na ang kusang lumalapit upang tumulong.
kapag may basurerong kulang ang timbang ng mga naipong plastik o bakal, hindi na niya ito dinadaya sa presyo. Marami ang nagtaka sa kanyang pagbabago. May ilan pang nagsabing baka mayroon lamang siyang ibang balak. Ngunit hindi na niya pinansin ang mga iyon. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang ipagsigawan. Samantala, sina Ramon at Elena ay patuloy pa ring namumulot ng basura sa umaga at nagbabalik sa kanilang kubo bago lumubog ang araw. Ang maliit na supot ng gintong baryang ibinigay ng duwending pula ay nananatiling nakatago sa isang kahong kahoy. Hindi nila ito ginagamit para sa pansariling luho. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kanilang kubo at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, nagsalita si Elena. Ramon, napansin mo bang marami pa ring pamilya rito sa baryo ang halos walang makain? Tahimik na tumango si Ramon. O, paano kung gamitin natin ang ilan sa mga gintong ibinigay sa atin upang makatulong? Hindi agad sumagot si Ramon. Matagal niyang pinag-isipan ang sinabi ng kanyang asawa. Kung gagawin natin yon, kailangan nating maging maingat. Bakit? Kapag bigla tayong namigay ng malaking halaga ng pera, maaaring magtaka ang mga tao. Tumango si Elena. Tama ka. Ngunit may paraan. Kinabukasan ay nagtungo sila sa pinakamalapit na bayan. Doon nila ipinagbili ang 2 gintong barya sa isang mapagkakatiwalaang alahero. Ang halagang kanilang natanggap ay sapat upang makabili ng maraming sako ng bigas, mga dilata, gamot, at mga gamit sa paaralan. Hindi nila sinabi kung saan nanggaling ang salapi. Sa halip, gabi-gabi nilang iniiwan ang mga pagkain sa harap ng mga bahay ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Pagsapit ng umaga, nagugulat ang mga ito sa mga biyayang kanilang natatanggap. Wala namang pangalan. Hindi natin alam kung sino ang nagbigay. Marami ang naniwalang may isang lihim na tagapagkawang gawa sa baryo. Masaya lamang na pinagmamasdan ni Ramon at Elena ang mga batang muling nakakakain ng sapat at ang mga matatandang may gamot ng iniinom. Ilang araw ang lumipas. Muling nagtungo ang mag-asawa sa punong balete upang magpasalamat. Hindi na nila kailangang tawagin ang duwending pula. Mula sa mapulang liwanag ay kusa itong lumitaw. Nakita ko ang inyong ginawa, wika nito. Magalang na yumuko ang dalawa. Sinikap lamang po naming gamitin ang biyaya sa tamang paraan. Ngumiti ang duwende. Ang gintong hawak ninyo ay hindi nauubos dahil sa pagtulong. Ngunit maaari itong mawala kapag ginamit sa kasakiman. Pagkatapos ay iniabot niya kay Ramon ang isang maliit na susi na yari sa purong ginto. Kunin ninyo ito. Pinagmasdan ni Ramon ang kakaibang susi. Ano po ang pagbubuksan nito? Darating ang panahon na malalaman ninyo. Sa tamang oras lamang mabubuksan ang pintuang nakalaan para sa inyo. Hindi na nagtanong ang mag-asawa. Alam nilang bawat biyayang ibinibigay ng duwending pula ay may kaakibat na layunin. Habang sila'y pauwi, may isang lalaking tahimik na nakatanaw mula sa malayo. Si Rogelio. Ngunit hindi na tulad noon ang kanyang tingin. Wala na ang matinding pagnanasa at ginto. Sa halip ay paggalang ang makikita sa kanyang
mga mata. Nauunawaan na niya kung bakit sina Ramon at Elena ang pinagkatiwalaan ng mahiwagang kayamanan. Hindi dahil sila ang pinakamahirap, kundi dahil sila ang marunong gumamit ng biyaya para sa kapakanan ng iba. Subalit, sa kabilang dako ng kagubatan, may isang aninong matagal nang nagmamasid sa punong balete. Hindi ito tao at hindi rin ito kabilang sa mga mabubuting nilalang ng kagubatan. Nang makita nito ang gintong susi na ibinigay ng duwending pula, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang malapit nang mabuksan ang lihim na baul na matagal na niyang hinahangad na mapasa kanya. Tahimik ang kagubatan ng gabing iyon. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng matatayog na puno, ngunit sa kailaliman ng gubat ay may isang bahagi na hindi naaabot ng liwanag. Doon nakatayo ang mahiwagang punong balete. Sa paanan nito, tahimik na nagmumuni-muni ang duwending pula. Hawak niya ang kanyang matandang tungkod habang pinagmamasdan ng kalangitan. Makalipas ang ilang sandali ay napabuntong hininga siya. Dumating na rin ang panahong matagal kong kinatatakutan. Mula sa likuran ng mga puno ay unti-unting lumitaw ang isang maitim na anino. Hindi ito ganap na tao. Hindi rin ito ganap na nilalang ng kagubatan. Nakabalot ito sa maitim na kasuotan at ang mga mata nito ay kumikislap na tila nagbabagang uling. Huminto ito ilang hakbang mula sa duwending pula. Matagal kitang hinanap, malamig nitong sabi. Hindi na tinag ang duwende. Alam kong darating ka, tila tumanda ka na, ngunit hindi pa rin nawawala ang kayamanang iyong binabantayan. Tahimik na tumingin ang duwending pula sa mahiwagang nilalang. Ang kayamanang ito ay hindi para sa mga pusong alipin ng kasakiman. Napangiti ang nilalang. Marami ka nang sinabi noon, ngunit darating din ang araw na mapapasakamay ko ang lahat. Mahigpit na hinawakan ng duwende ang kanyang tungkod. Hindi hanggat may mga taong karapat-dapat na mag-ingat nito. Tumawa ang mahiwagang nilalang. Ang tinutukoy mo ba ay ang mag-asawang basurero? Hindi sumagot ang duwende. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang makumpirma ang hinala ng nilalang. Kaya pala sila ang iyong pinili. Simple, matapat, at may mabuting puso. Bahagyang tumawa ang nilalang. Ngunit tao pa rin sila. Lahat ng tao ay may kahinaan. Pagkasabi nito ay naglaho ang kanyang anyo na tila natunaw sa kadiliman ng kagubatan. Nanatiling tahimik ang duwending pula. Alam niyang hindi pa nagtatapos ang panganib. Samantala, sa baryo ay nagsisimula ng mapansin ng mga tao ang pagbabago sa kanilang pamayanan. Mas marami ng batang nakakapasok sa paaralan. May mga matatandang hindi na nagugutom. Ang mga pamilyang nawalan ng pag-asa ay unti-unti nang nakababangon. Ngunit walang sino man ang nakaalam kung sino ang lihim na tumutulong sa kanila. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanilang kariton sina Ramon at Elena, lumapit si Rogelio. May dala siyang isang supot ng pagkain. Magandang umaga, ngumiti si Ramon. Magandang umaga. Ibinaba ni Rogelio ang supot. May kaunting bigas at gulay ako.
Nais kong ibigay ito sa mga pamilyang nangangailangan. Napatingin si Elena sa kanya. Hindi mo ba ito ibebenta? Umiling si Rogelio. Hindi na. Mas masarap pala sa pakiramdam ang makatulong kaysa kumita ng hindi patas. Napangiti ang mag-asawa. Hindi nila sinabi ang anumang tungkol sa duwending pula. Ngunit sa kanilang mga puso ay alam nilang nagsisimula ng magbunga ang kabutihang kanilang ipinamalas. Kinagabihan, muling nagtungo sina Ramon at Elena sa punong balete. Pagdating nila ay agad silang sinalubong ng duwendeng pula. Hindi ito nakangiti gaya ng dati. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. May problema po ba? Tanong ni Elena. Tumango ang duwende. May isang makapangyarihang nilalang na naghahanap sa lihim na kayamanang aking binabantayan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ano po ang ibig sabihin noon? Dumating na ang panahon na kakailanganin ninyo ang gintong susi. Inilabas ni Ramon ang maliit na susi na ibinigay sa kanya. Agad itong nagningning sa kanyang palad. Ang susi ay hindi lamang pambukas ng isang baul. Ito ang susi sa isang sinaunang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng kagubatang ito. Huminga ng malalim ang duwendeng pula. Kapag nabuksan ng maling tao ang lihim na iyon, hindi lamang ang kayamanan ang mawawala. Maging ang kapayapaan ng buong baryo ay malalagay sa panganib. Tahimik na nakinig sina Ramon at Elena. Sa unang pagkakataon mula nang makilala nila ang duwending pula, naramdaman nilang ang biyayang kanilang tinanggap ay may kasamang mabigat na pananagutan. At sa di kalayuan, mula sa likod ng makakapal na puno, muling sumilay ang pares ng mapupulang matang puno ng masamang balak. Malapit na ang araw ng kanilang paghaharap. Madaling araw pa lamang ay nagising na sina Ramon at Elena. Halos hindi sila nakatulog matapos ang sinabi ng duwending pula noong nakaraang gabi. Ang mahiwagang gintong susi ay nakapatong sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. At kahit hindi ito nasisikatan ng araw, ay tila naglalabas ito ng banayad na liwanag. Tahimik na naupo si Elena. Ramon, natatakot ako. Lumapit ang kanyang asawa at maraang hinawakan ang kanyang kamay. Ako rin. Ngunit kung ito ang tungkuling ipinagkatiwala sa atin, hindi tayo maaaring umatras. Tumango si Elena. Hindi nila pinili ang responsibilidad na iyon, ngunit alam nilang hindi rin nila maaaring talikuran ang tiwalang ibinigay sa kanila. Tulad ng nakagawian, nagtungo pa rin sila sa bayan upang mangolekta ng mga basura. Hindi nila hinayaang baguhin ng kayamanan ang kanilang pamumuhay. Habang naglalakad, maraming tao ang bumabati sa kanila. May mga batang kumakaway. May mga matatandang nagpapasalamat sa mga hindi kilalang biyayang natanggap nila sa mga nagdaang buwan. Ngumingiti lamang ang mag-asawa. Hindi nila kailanman inangkin ang papuri. Naniniwala silang ang kabutihang ginagawa ay hindi kailangang ipagsigawan. Pagsapit ng dapit hapon, nagtungo silang muli sa matandang punong balete. Naroon na ang duwending pula, tila hinihintay ang kanilang pagdating. Handa na ba kayo? Tanong nito. Tumango ang mag-asawa.
mahinang itinuro ng duwende ang pinakamatandang ugat ng balete. "Isuot ninyo ang gintong susi." Lumapit si Ramon at ipinasok ang susi sa isang maliit na butas na nakatago sa ilalim ng ugat. Sa sandaling umikot ang susi, bahagyang nayanig ang lupa. Unti-unting bumukas ang daanang hindi pa nila kailanman nakita. Hindi ito ang kuweba ng mga baul ng ginto. Isa itong mas malalim at mas sinaunang lagusan. Dahan-dahan silang bumaba. Habang papalalim sila, napansin nilang ang mga dingding ay puno ng mga sinaunang ukit. May mga larawan ng mga taong nagtutulungan. May mga magsasakang nagbabahaginan ng ani. May mga pamilyang nagtutulungan sa gitna ng taggutom. May mga pinunong tapat sa kanilang nasasakupan. Wala silang nakitang larawan ng digmaan o kasakiman. Sa dulo ng lagusan ay naroon ang isang malaking silid. Sa gitna nito ay may isang batong pedestal. Ngunit wala itong baul ng ginto. Wala ring mga mamahaling alahas. Isa lamang itong maliit na sisidlang yari sa malinaw na kristal. Nagkatinginan sina Ramon at Elena. "Nasaan po ang kayamanan?" tanong ni Elena. Ngumiti ang duwendeng pula. "Ito na iyon." Hindi nila maunawaan. Lumapit ang duwende sa sisidlan. "Sa loob ng maraming siglo, maraming tao ang naniwalang ang kayamanang aking binabantayan ay ginto. Ngunit nagkamali sila. Itong sisidlang ito ang tunay na kayamanan." "Ano po ang meron dito?" tanong ni Ramon. "Pag-asa." Tahimik ang buong silid. Ipinagpatuloy ng duwende ang kanyang paliwanag. Habang may mga taong handang magmahal, tumulong at maging tapat, hindi kailanman mawawala ang biyaya sa lupaing ito. Ang ginto ay nauubos. Ang mga alahas ay maaaring manakaw. Ngunit ang kabutihang ipinapasa ng isang tao sa kanyang kapwa ay patuloy na nabubuhay. Napayuko ang mag-asawa. Unti-unti nilang naunawaan ang dahilan kung bakit sila ang pinili. Hindi dahil sila ang pinakamahirap. Hindi rin dahil sila ang pinakamabait. Kundi dahil kahit nabigyan sila ng pagkakataong yumaman, pinili pa rin nilang manatiling mabuti. Sa sandaling iyon ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tinig sa loob ng silid. "Hindi ako papayag!" Mula sa kadiliman ay lumitaw ang mahiwagang nilalang na matagal nang nagmamasid. Mabilis itong sumugod patungo sa kristal na sisidlan. Ngunit bago pa ito makalapit ay biglang nagliwanag ang gintong susi sa kamay ni Ramon. Kasabay nito ay kumalat ang isang napakalakas na liwanag sa buong silid. Napapikit ang lahat. Nang muling magdilat ng mga mata sina Ramon at Elena, wala na ang mahiwagang nilalang. Naglaho itong tila usok na tinangay ng hangin. Muling naging tahimik ang buong kuweba. Ngumiti ang duwendeng pula. Ang liwanag ng mabuting puso, ang tanging kapangyarihang hindi kayang talunin ng kasakiman. Lumapit siya, kina Ramon at Elena. "Natapos na ang inyong pagsubok. Simula sa araw na ito, hindi na ninyo kailangang bantayan ang kayamanang ito. Nananatili na itong ligtas dahil napatunayan ninyo na may mga tao pa ring karapat-dapat pagkatiwalaan." Napaluha si Elena. "Maraming salamat po." Umiling ang duwende.
Ako ang dapat magpasalamat. Sa loob ng maraming siglo, hinintay kong makita ang mga taong pipili sa kabutihan kaysa kayamanan. Unti-unting nagliwanag ang buong kuweba. Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang anyo ng duwending pula. Panahon na upang ipasa ko ang aking tungkulin sa kagubatan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sa tuwing may taong gumagawa ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit, naroon pa rin ang aking pagpapala. Isang huling ngiti ang kanyang iniwan bago siya tuluyang naglaho. Nang makabalik sina Ramon at Elena sa kanilang baryo, ipinagpatuloy nila ang kanilang simpleng buhay bilang mag-asawang basurero. Hindi nila ipinagmalaki ang kanilang naranasan. Patuloy silang namulot ng basura, tumulong sa mga nangangailangan, at namuhay ng may kababaang loob. Si Rogelio naman ay tuluyan ng nagbago. Ginawa niyang tapat ang kanyang negosyo at naging isa sa mga unang tumutulong sa mga kapuspalad. Lumipas ang maraming taon. Ang baryo ay unti-unting umunlad. Mas dumami ang mga batang nakapag-aral. Mas naging maunlad ang kabuhayan ng mga pamilya. At bagaman walang sinuman ang nakaalam ng lihim ng punong balete, nanatili sa puso ng bawat isa ang aral na iniwan ng mahiwagang duwending pula. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng gintong pag-aari, kundi sa dami ng kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Wakas.